This is 9 to, ano nga ba? Agus ko nakalimutan ko. Basta 9 to. Hello, kami ay galing sa doktor na. Nakadalawa na kami pala. Hindi naman doktor isa. Yung isa is my third Nucala injection. So, bale, papakita ko sa inyo dito yung pag-inject sa akin. Nung ngayon dito sa arm ako nagpa-inject kasi dati dalawang first and second parehong sa sa legs. Pero dahil malamig-lamig na panahon, hindi na ako nakadress. Kaya sabi ay kaya ako inject ako sa kamay. Pero sabi naman sa akin, kung gusto mo pa rin sa leg next time, kasi may curtain naman yung bawat room. So pwede naman ibaba ko daw yung pants ko tapos doon. Pero parang okay naman dito sa arm ko. Tsaka talagang hindi masakit yung unang gumawa sa akin. Yung pangalawa kasi nasaktan talaga ako. Itong pang third, ito uli yung nag-inject nung first injection ko siya. So talagang very smooth siya mag-inject at walang sakit. And then nag-snacks muna kami sa Good Bread kasi napaaga kami bago ako pumunta, kaming dalawa sa family doctor. So ito naman yung kinain namin doon sa Good Bread. Snacks lang yon. Tapos pumunta na kami sa doctor. Tapos na rin kami sa family doctor. Magla-lunch sana kami dito sa Avenida kasi on the way. Pero bumili lang ako ng egg pie dun sa binilihan dun sa Shawarma Revolution. Yon. Tapos lumabas na kami kasi sabi dito na lang kami kakain sa Japanese, sa Kinjo uli. Yung favorite namin, lagi namin kinakainan. Kasi malapit ito dun sa sa pupuntahan namin na next. Yun ang injection na ni husband sa kanyang trigger finger. So, steroid injection yon. Nako, punong-puno kami ng mga doktor talaga. So, ayun, papakita ko na rin sa inyo yung hopefully makunan ko yung pag-inject sa kanya ng steroid mamaya. Okay? Kasi libre naman lahat. Ayun, at hindi kami nag-worry kasi libre naman dahil yon sa trabaho ni husband at siya ay may insurance. So, huwag nyo na rin sabihin huwag nyo na rin sabihin na yung kasi maganda ang ng Canada. Oo, maganda naman kasi itong sa trigger finger niya na injection tsaka yung mga family doctor talagang sa government yon. Pero yung ibang mga katulad ng Nucala ko, tapos yung mga insulin ko kasi may bago akong insulin, yon ay dahil dun sa kanyang work. So may extended health benefit po yun. So kailangan talaga masipag pa rin. Kung ayaw nyo magtrabaho, kung walang nagtatrabaho, yun ang mahirap. Okay, so kahit nasa ibang bansa, hindi pwedeng tatamad-tamad at napakasipag ng aking asawa. Ayun. Okay, so go na kami. Mamaya pang 2 o'clock ang injection ni husband. Clean the site. Again. Alright. Do you want me to turn sideways? No, that's okay. Yeah, you're Okay. fine. Yeah, just lay this arm, like, give yourself a hug. Perfect. Yeah, I'm just gonna let that dry, okay? Perfect. A little poke. See that window going down. We're gonna go 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. Oh, you do it a lot better. Oh, I have no control because it's an...
Para hindi ka na bibili mamaya. Ano ba na sabi niya? Yun ang boundary mo. Hindi lang pala eh, kung dalawa lang kailangan mo. Dalawa. Tama kayo na kanya. Kumagay, pwede rin. Bala na. Parang hindi mo kang lusan mo. No? Kamayin ko nung Malpong. No? Kuma? Kalahati lang yung kanin ko. Ay mo yan. Ha? Uwi? Hindi, malambot sa akin yung mga. Wala pa lang ano. Kita, kainin mo yung banto. Katiin mo. Huh? Thank you. Can I add more hot for to go? Yeah. Try the ginger. 2 of the golden and 1 ginger. Both to go. Thank you. Ate mo. Teka lang. Ate mo na rin. Kami. Hindi ka naman. Kunin mo to. Meron pa ako eh. Kunin mo to. Nasa ilalim. Ano mo? Ang sarap talaga ng California makin nila, no? Ang sarap talaga. No? Parang kakaiba. Okay. Yan, maganda tong lugar na to, mahogany area. So, kumain kami doon sa Japanese, sa lalakarin lang namin. Doon kami. Masarap maglakad-lakad dito. Oh. No? Dito yata kami sa Mayfair Diagnostic. Pinaupo muna niya ako kasi hindi pala kami dito sa harapan ng building na tinuro ko. Doon pa sa likod. So, kukunin na niya yung sasakyan kasi sa likod pa nga yun. Tapos nag-washroom muna siya. Doon din sa kinainan namin, binalikan niya. Ganda ng clouds, oh. O, diba? Medyo iniingal na nga ako kasi galing din ako sa treatment ko. Pero gusto ko sana kasi maglakad-lakad. Pero hindi dapat sagarin today kasi bagong treatment. Kailangan magpahinga din. Okay. Sana makunan ko mamaya yung treatment sa kanya, yung sa kamay, para mapakita ko sa inyo. See you later! Maraming restaurants around. Nilapag ko muna yung gamit ko dito. May taro, bubble tea pa ako. Tapos binaba ko yung insulin kasi may ice yan eh. So dito ko lang siya iintayin. Doon, nandun siya. Sa Kinjo. Ayan, hindi ho ako pinapasok sa clinic. Ayan. Saglit lang, no? Natapos na. So, masakit ba? Yung ano lang, pinifreeze. Ha? Yung finreeze lang. Finris? Masakit yung finris? Yung tinusukan. Pagtusok sa una. O, akala ko pinapahiran lang. Pinahid, tas may tinusok. At hindi po ako pinayagang pumasok. Magbibideo pa naman ako. Manhid yung dulo. Isang kamay pa lang yan. Ay, isang daliri. Talaga daw isa lang kasi daw
Ayaw daw nilang ma-overdose ako kasi malakas yung gamot. Oo. So, hatid lang niya ako sa bahay. Tapos, pinapupunta kasi siya sa work. Hindi niya alam kung magre-report lang siya. Pero meron ng note dito na ayan, hindi siya pwede ng heavy lifting or strenuous activity for 1 to 2 days. Pauwi na kami. Ihahatid muna niya ako bago siya mag-report sa work. Yung daliri daw niya namamanhid kasi syempre may anesthesia yun. Tapos bawal hugasan pa yung kanyang kamay for 24 hours ba, 48 hours. Yun. Bawal din ang mga strenuous activities muna for 2 days. Kaya siguro weekend na lang ginawa yung mga ganyan. Kasi marami sila doon. Pero marami, may mga edad na rin eh. Pero hindi na ko alam kung dahil lahat yun sa trigger finger. Basta narinig namin na i-injection na din sila. Okay, so gugo na kami. Dito na sa house. Bale, pahinga ko na ngayon. Tapos si husband, yun, pumasok siya. Pero sabi niya ngayon, nag-text na after first break ay uuwi na siya kasi hindi naman siya mapagawa ng diba? Ewan ko nga ba bakit pinapasok pa siya. Tapos naghahanap sila ng parang office work lang, ganon. Parang nag-i-inventory lang siya ngayon. Pero siguro dahil nahiya na sila na pauwiin, pinapunta, tapos papauwiin uli. Kasi nga, dapat ni-leave na nga niya yon, so pinapasok pa rin siya. Siguro gusto makita, may note naman from the clinic tungkol sa ginawang procedure. Nga pala ito, bago ako magbabay, pakita ko lang sa inyo yung mga nabili namin. Ayan, first ito kasi may free taste. Yung makita nyo sa table namin, meron siyang chocolate scone. So, 3 plus siya. Binili ko tigisa kami ni husband. Ang lambot niya, yung labas niya, hindi siya ganong malambot. Pero sa loob niya, super soft and masarap. Tapos, this one, yung sa Kinjo, this is 4 plus lang. Mas mura kasi kapag bumili ka ng take out nila. Kasi pag hindi, yung dine-in, yung 4 pieces is nasa 4 plus din yata. So, this one is doble. So, take out 4 plus. Yan na yung siguro yung dinner ko mamaya. And then, eto muna. Kanina sa Avenida, hindi naman kami kumain doon. Diba bumili lang ako ng egg pie. Ay, papakita ko pala yung egg pie. Ito yung egg pie. Magkano ba ito? Nakalimutan ko na. Parang 4 plus ba? Tinry ko lang. So, titikman ko rin yan in a while. Wait lang. Tapusin natin to. So, ito yung sa Avenida. Sabi ko, kasi yung pinupuntahan namin na truck, dati, dito malapit, may mga truck sila ng corns. Wala sila ng ilang araw na. So, sabi ko, puntahan na natin yung Avenida kasi baka pawala na yung Tabor corn. This is from Tabor, Alberta at masarap siya. Good quality. So, nakita ko yung mga may balat nila ay dry na. Parang siguro luma na, 'di ba? So ito binalatan na nila yung iba. Okay naman, merong ibang medyo may may parang ito Pero hindi naman yan sira, parang malalim lang siya. So parang ito yata ay $5 ang isang, hindi ko rin sure ha. Pasensya na, pero ang alam ko $5 ang 4. So dalawa na yung pinak ko. Ay, ang binili ko, wala na nga natira doon kasi parang, wala, siguro dry na, wala pang dumadating. So, anyways, nung pauwi na kami, luckily, ando ng truck. At ang daming bumibili, sunod-sunod. Ayan, oh. Kaya, ang swerte namin, bago ang corn. Tingnan nyo nga. Yung naiwan ko doon sa Avenida, tira na, yung dry nut siya, malalaman nyo. Kaya, hindi ko na kinuha kasi yung dry. So, this one is 12 pieces, $13. So, okay na okay siya. Although, syempre, sabihin nyo, hindi naman siya ganun kalaki kasi tinan nyo, yan ay tangkay, di ba? Yun. So, tikman na natin ito para hindi na tayo magtagal sa ating video bago ako magpaalam. So, ayan, pipiraso lang ako ng egg pie. Meron nga sila doon, leche flan, masarap. Pero hindi na ako bumili. Sobra-sobra na yung sweets ko. Eto, oh. Kasi may nagawa sa egg pie. Okay naman.
Masarap siya kasi, hindi siya masyadong sweet. Tapos yung kanyang ano is creamy na firm. Hindi yung iba creamy na parang nadudurog pag kinain mo. Okay siya. So, from 1 to 10, this is an 8. Medyo mahal, pero okay naman. Kaya makita nyo flat, diba? Itong itong sushi ng Kinjo, 10 for 10 to. Super sarap niyan. Meron naman ako ditong Japanese mayo. Tapos may binigay sila sa aming soy sauce and wasabi. Hindi naman ako halos nagwa-wasabi. Ito, this is 9 to ano nga ba? Agos ko nakalimutan ko. Basta 9 to. Kasi 10 yung pinakamataas. So, this is a 9 for me. And this is really good at nagustuhan din ni husband. The Tabor corn is 10 for 10. Yun. Okay, bye-bye. Thank you for watching and staying hanggang dito sa dulo. God bless us all.